It stands for Human Papilloma Virus. Bakit importante? Kasi ito ang pinaka-common ng sexually transmitted infection. So, sa lahat ng mga babae, 70 to 80% in your lifetime, may infect kayo nito. Okay? So, pero kasi minsan, infection dun sa human papilloma virus, pwede siyang kusang mawala. Pero minsan, pag nag-persist siya, mag-lead siya ito cancer. So, ito yung spectrum. Once you're infected with HPV virus, pero hindi lahat ng HPV virus nagkakos ng cancer. So, babae, lalaki. So, sa babae, oropharyngeal cancer, recurrent respiratory papillomatosis, same with men and women, same yun. Genital warts, cervical cancer, vulvar, at saka vaginal cancer. Sa men, anal cancer. So, bakit may anal cancer? Hindi ko alam sa mga lalaki, bakit meron. Pero kasi, usually yan, hindi naman lahat yung ibig sabihin, you're infected with HPV is magkaka-cancer ka. We have madaming strain ng HPV. Yung iba, higher risk, na hindi na nagbakas ng cervical cancer. May low risk naman. So, hindi ko pag low risk. Pero kung tanong sa akin kung paano nalalaman ito if I'm infected. So, minsan kasi, sa mga babae, nagkakaroon sila ng genital warts. Sa babae, genital warts, labia, cervix, nagkakaroon sila ng gano'n. Sa mga lalaki sa pinay, tapos dun sa, kanya naman, sa rectal na naman, mouth, throat. Wala mo, bakit may gano'n yung mga lalaki, ha? Tapos, ang problem kasi minsan, sa mga, may mga pasyente yan kasi ako nakakatch, yung regular na magpapapap smear. Or minsan may symptoms sila doon, makate, ganyan na. So, pagka-check ko, may warts. So, hindi ibig sabihin na may warts kayo, pwede kayo mag-cancer. Or, pwede din may warts kayo, magkaka-cancer kayo. So, magdadagalis dyan is, ang maganda na ngayon, meron tayo, tawag dito, yung HPV DNA typing. So, halimbawa, sabihin ng pasyente ito, I know I have warts. Paano ko nalalaman na high risk ako magka-cancer? So, ang gagawin natin, swerte lang natin ngayon, meron kasi kit sa mga laboratory na pwede isabay yung pap smear at saka yung HPV DNA typing. Yun ang sinasabi natin na core testing. So, yung HPV DNA typing, doon ma-check kung halimbawa you're infected na high risk na type ng HPV virus. So, doon natin malalaman kasi minsan, swerte ko pag risk na paano kung high risk. So, ito yung tsura ng warts. So, ito sa mga babae, pwede isang warts muna. Tapos, nagpa-progress siya ito. Ganong kapangit, no? Nag-breakfast na ba kayo? Sorry. Pagkira ng breakfast to. Ito naman sa mga lalaki. So, ganun lang siya. Pero kasi, pag nakita mo lang, hindi mo sabihin makaka-cancer. We have the HPV DNA. Yun lang, yun. Pero, ang pinaka-the best pa din, paano ma-avoid yung HPV virus infection is abstinence. Kaya ba ng abstinence, guys? Parang walang nag-react sa abstinence. Para safe at hindi kayo ma-infect, avoid sexual contact talaga. Para may tumatawa dyan, parang hindi kaya yata. So yun. Pero yung meniscopto or yung dental gums during sexual, although kasi, mas effective ang condom sa ibang sexually transmitted disease like chlamydia, HIV, mas safe siya. Pero sabi nga nila, mas better na may protection kaysa wala. Pero yun nga naman si minsan, ang mas magandang practice is, dun lang sa partner. Ano, sa partner mo, pag-lumo. Yun lang yung point doon. So how to avoid this infection? HPV, vaccine, syempre. Dati kasi, meron tayong cervix, may Gardasil 4, at saka 6. Pero ngayon kasi, ang ginagamit na, ang pinakabago is Gardasil 9.
Kasi lahat yun, high risk or low risk na nagkakos ng cervical cancer, nakukover siya. So, kung daw kung po ko magpapavaccine, usually, di ba ang recommendation kasi ng vaccine is 9 years old, pwede na. Mas better kasi siya na wala ka pang exposure, ay wala ka pang sexual contact. Mas better siya kasi after mo magka-sexual contact, di mo na mas mapipili ang partner mo, di ba? Pag may jowa ka, titignan mo ba, screen mo ba? Hindi, di ba? So, mas maganda, you have to protect yourself. Ahead, hindi rin pag sinabi natin, nagpapapahuna ako kasi magjojowa ako. Pwede bang sabihin? Hindi, di ba? So, minsan, lalo na sa inyo, yung mga nursing student, lahat ng kailangan nyo talaga siya pagtutunan. Kasi hindi siya mura. Yung vaccine itself, ang dosage niya is, pag binigyan ka ngayon, after 2 months and after 6 months. So yung vaccine na yun, pwede sa mga babae at saka lalaki. Nakita niyo naman, di ba, yung cancer between yung babae at saka lalaki nagkakaroon pag you're infected with the high-risk HPV cancer, virus. So kailangan, babae at saka lalaki may vaccine. Halimbawa, may mga kapatid kayo, o yung may mga anak po na babae o yung lalaki, pwede nila silang start ng vaccine early as 9 years old. Para protection yun. Kasi sa totoo lang, dati kasi pinakamataas na cancer yung sa pinakamadaming cancer is yung cervical cancer. After yung awareness ng HPV vaccine, nag-decrease na siya. Pero in reality, in my practice, nakakakita ko ng pasyente na mas bata pa ng 26 years old na may cancer. Ang nakakasad lang kasi, yun yung mga walang alam. So sana ka alam, minsan kasi mas maganda kasi, halimbawa, nursing student, mas maganda siguro pag i-community kayo, mag-lecture kayo about, kasi hindi naman lahat may chance na makinig ng lecture. Hindi ko maalam kung lahat kayo nakita ng lecture ng HPV or nakita nyo lang sa Facebook. Di ba minsan din lang? Ang maganda nga lang may social media na tayo, nakikita nyo doon, lahat ng gusto nyo makita, nakikita nyo doon. Kaya mas better talaga na may vaccine. Although mahal nga lang siya, pero compare naman mo, halimbawa ang cancer na, lahat ng tawag dito resources nyo mabibenta, yung emotional burden yung sakit. So mas better talaga na mayroon kayong vaccine. I-regalo nyo na yun sa mga sarili nyo. Kasi it's a lifetime protection. Wala siyang booster. So once you're done with your vaccine, you're good. Okay? Yan. Ang values nun, na-prevent niya lahat ng cancer. Yun lang naman. So yun ang sinasabi ko sa mga pasyente ko. You have to be conscious. Yung mga lalaki, pwede kayong magpa-check up. Halimbawa, nakita niyo naman yung tsura ng warts. Pero minsan kasi syempre, pag kayo, medyo in denial ka. Pwede magpa-check up ang lalaki, pero try nyo mag-euro. Yung euro. Pero medyo hindi kayo naiiyak ang babayan mo siya. So pwede yun. Mga babae, at 26 years old pataas, at tapos may sexual contact, at least you will have your pap smear every 2 years. Kasi pag nag-pap smear kayo, kasama din yung inspection ng ubi nyo. Then mag-check if ever you're infected with the HPV virus. Yun yung importansya doon. Mag-check plus next kayo from cervical cancer. So, pwede kasi nyo isama yung co-testing ng HPV virus. Pwede yun. Halimbawa, gusto ko lang kahit walang warts, pwede yung ipasabay yun. At least every 2 or 3 years, pwede yung co-testing. Pero kung halimbawa, gusto ko magtipid, okay. Gusto ko magtipid and then go ahead with the vaccine. Pwede naman hindi na kayo mag-co-testing kasi alam ko co-testing is 5,000. So, pwede nyo gawin yung mag-start the vaccine. So, yun lang naman yung importansya. Sabi nga nila, protection is better than cure. So, mas maganda, protected mo tayo. Kasi mas nakakahiya naman. Na halimbawa, especially, nasa medical field tayo, sige man ang tayo ng babasa. Yun ang kailangan na talagang Panginoon. Nakikiusap kami na kailangan talaga lahat may anti-cervical vaccine. Hindi ko alam sa mga health center na
tanong doon. Although kasi, ang sa health center, alam ko Garda 4 lang. Ang Garda 4 kasi is ang governance na yung apat. Yung apat na hypes na nagkakos ng cervical cancer. But we have the bago na yung Garda 9, yung siya. Pero kasi ang explanation nila dun siya, if you have the first three, mag-cross react na siya lahat ng strain. So you will be protected. Pero kasi ngayon, parang tinanggal na yung Garda 4. So the Garda 9 na yung kailangan yung vaccine. Okay? So yun lang naman. Sino ang hindi ko nilang hinabaan kasi masyadong technical nakakaantok eh. So ano, may mga tanong pa kayo? Sino may tanong?